Istorya Tagalog Horror Stories. Magandang araw po. Noong taong 1998 po ang kwentong ibabahagi ko. Ako po pala si Mina at ang aking kwento ay naganap sa aming probinsya na hindi ko na lang po papangalanan. Kwento po ito ng aking pinsan at papangalanan ko na lang po siyang Nanet at ang kanyang kapatid na si Dodoy. At sa kwento pong ito, Sir Jay, ay isa ako sa mga saksing buhay na magpapatunay na totoo po yung aswang. Sa makabagong panahon po, ang aswang po ay isang psychological na karamdaman dahil daw umano sa makapangyarihang utak. Dahil din umano kapag nawala daw po ang isang tao sa kanyang tamang kaisipan ay nagagawa daw po nito ang mga bagay na hindi nila ginusto. At akala nila ay naging halimaw daw po sila. Pero Sir Jay, para sa ating mga nabuhay sa mga makalumang panahon at dekada, isa po tayo sa mga nakasaksi na sila po ay totoo. At yun po ang ibabahagi ko. Kadiliman noon, Sir Jay, ng gabi na pauwi ang aking mga pinsan. Ito ay ayon sa kanyang kwento sa akin. Mula daw po sa baryo na madadaanan mo ay may isang balite na may nakatayong bahay. Madalas daw po na katakutan ang lugar na ito. Bukod sa kilalang tirahan daw po ng mga iba't ibang elemento ang balite. At pinaniniwalaan ding aswang ang nagmamay-ari sa tahanang nakatirik po dito. Bitbit po yung sulo at gasera ay binabaybay po nila Nenet at Dodoy ang pilapil pauwi po sa kanila. At nang papalapit na po umano sila sa balite na pinaniniwalaang kinatitirikan ng bahay ng aswang, ay nagmamadali na lumabas ang matandang lalaki na kilala po sa pangalang Eloy. Kulubot na daw po yung balat nito gawa ng katandaan. At makikita mo yung larawan ng isang matandang nag-iisa lang po sa buhay. Wala kasi po silang nababalitaang may pamilya yung matanda. Tsaka Sir Jay, matalim daw po yung titig niya sa mga pinsan ko. Habang ang dalawa kong pinsan ay kulang na lamang daw po ay lipa rin nila yung pauwi dahil po sa takot. Umihip din po yung malamig na simoy ng hangin. At makikita mo rin yung pagsayaw ng mga puno at damo. Tila daw po na may bay umano sa kanilang mga katawan ang kilabot na nararamdaman. Habang papalapit daw po sila, ay patalim naman daw po ng patalim yung mga tingin ni Eloy. Hindi na lamang daw nila ito pinansin at nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Kaugalian po kasi sa aming probinsya na bumati sa mga taong aming makakasalubong, mapagabi man o araw. Magmamano din po sa matatanda na kakilala mo man o hindi. Ngunit po sa lahat ng matanda, kay Mang Eloy mo lamang hindi ito magagawa yung mga bagay na ganoon. Dahil po sa sobrang talagang nakakatakot yung kanyang aura. At nang medyo malayo na daw po sila sa matanda, ay biglang tumunog daw po na parang kwago si Eloy. Saka pumapalakpak daw po ng mabagal na halos 10 segundo ang pagitan ng kada palakpak nito. Kaya po napalingon umano sila doon. At napatakbo sila nang makitang nakangisi yung matanda ng nakakakilabot. Habang letrang V daw po yung hugis ng ngiti ng matanda at ang mga mata daw po'y nanlilisik. Wala daw pong dalawang sabing tumakbo po yung mga pinsan ko na halos daw po na hindi lumalapat sa lupa yung mga paa daw po nila. At mas lalong tumindi daw po yung kanilang takot ng tila ba lumakas daw po yung pagaspas ng hangin na akala mo daw ay may malaking ibon sa himpapawid. Pikit mata daw po nilang tinakbo ng magkapatid ang pilapil habang si Nanet daw po ay pakiramdam niya nasa gilid niya lang yung kung sino man yung nagmamay-ari ng mga pakpak na iyon.
wala daw pong tigil yung kanilang pagsigaw at lalo nang madinig nila ang huni ng isang tiktik. Alam daw po kasi nila Sir Jay na malapit lang ito gawa ng malayo ang mga tunog nito. At wala daw po tigil silang humahango sa pagtakbo. At wala na daw po silang pakialam sa kanilang madadaanan. Basta daw po takbo lang sila ng takbo at sigaw sila ng sigaw ng malakas. Yun daw po yung tanging magagawa nilang dalawa. At nang makita daw po ng magkapatid ang mga gasera, mas nilakasan daw po nila yung pagsigaw nila hanggang sa mapagtanto nila na ito po yung kanilang mga magulang na nagmula noon sa lasang o gubat dahil kauuwi lang daw po galing sa kanilang sakahan. At nang makalapit daw po sila ay nawalan daw po ng malay si Nanette dahil po sa sobrang takot. Isang araw po Sir Jay, matapos po ang katakot-takot na karanasan ni Nanette at ng kapatid na si Dodoy, hindi na muna daw po sila lumabas ng bahay. At habang nasa kanilang bakuran sila, abala daw po si Nanette sa pagsisiga noon sa kanilang bakuran habang si Dodoy daw po ay nakaupo sa papag ng kanilang hagdan. Maya-maya daw po ay nakita nilang dumaan si Mang Eloy. Maaraw daw po ng mga oras na iyon at habang ang mga puno daw po ay tila sinasayaw daw po ng hangin. Napaatras daw po bahagya si Nanette dahil daw po sa takot at wala pa naman daw yung kanilang mga magulang noon kasi daw po ay nasa gubat ito kasama po ng aking magulang din para ayusin yung mga pilapil. Ngunit mabuti na lamang at umalis din si Mang Eloy agad, bagay daw po na ikinahinga ng maluwag ng magkapatid. Niyakap po ni Nanette si Dodoy dahil ramdam daw po niya yung takot ng kapatid po niya. At kinagabihan po Sir Jay, ito na po yung istoryang ako din mismo at ang mga kapatid ko ang nakaranas, pati po sina Hilda, LV, Nene at ang 3 taong gulang naming kapatid na si Dayday. Bago po kasi umalis yung aming mga magulang noon, ibinilin po kasi nilang dito na lamang sa bahay nila Nanette kami matulog upang may makasama po sila. Meron naman pong kapatid sila Nanette ngunit nasa malayong lugar po. Kapag po kasi malapit na ang tag-ani, sa ibang lugar ay dumadayo po yung kapatid niya para mag-ani at magkapera. Mahirap kasi talaga ang buhay po noon at mahirap din po kumita ng pera. Naabutan nga naming naghahanda ng hapunan si Nanette at nang malaman nitong dito kami matutulog ay labis po yung kanilang tuwa. At matapos din po ang masarap na hapunan ay tinulungan kong maghugas ng pinagkainan namin si Nanette. Mas bata po si Nanette sa akin kaya naman ako po ang magsisilbing gabay nila ng gabing iyon. At habang abala po kami sa paghuhugas ng pinagkainan, may nadinig po kaming tunog ng baboy ni Nanette. Kaya po nagkatinginan kami. Malayo po kasi yung mga kabahayan po sa aming baryo at sa purok namin ay wala kaming nakikitang may nag-aalaga po ng baboy. At sa tingin po namin, malapit lang ang tunog ng baboy na tila ba nasa paligid lang po ito. Kaya naman po nagmamadali kaming maghugas ni Nanette ng pinagkainan dahil tila may kakaiba po sa baboy na yon. At nang matapos kaming maghugas po ay dali-dali na kaming pumasok. Kinandado po namin yung kanilang kubo. Tsaka po pala Sir Jay, sa panahon noon ay gawa lamang po sa kawayan ng mga kabahayan dito sa aming nayon. Kapag po kasi ang bahay mo ay gawa sa kahoy ay mayaman ka na. Nung gabi po na yon, inutusan ko si Nanette na itusok sa papag nilang kawayan ng mga binangon o itak, mga garab na pantabas ng palay at yung ginunting na daladala ko. Ang ginunting po pala Sir Jay ay isa pong uri ng itak na may kawangis po sa samurai ang haba at itsura. At nga pagkatapos naming itusok ang lahat ng iyon ay naglatag na po kami ng aming higaan o banig at ikinabit na po namin yung kulambo. Gamit ito noon para hindi po kami lamukin. Pinagitnaan po namin si Dayday dahil siya po yung pinakabata sa panahon na iyon at sa gilid ko si Hilda at si Nene po.
Wala pa pong 1 minuto, Sir J, nang nadinig na naman namin yung tunog ng baboy. Palakas po ito ng palakas at maya-maya ay hihina na tila ba napakalayo nito. Alam ko po na hindi na ito normal na baboy. Kaya po nagsiksikan na kami sa takot. Halos maipit nga po si Dayday eh. Si Dodoy naman po ay panayang talokbong ng kumot. Masyado pang mahaba yung gabi ng oras na iyon. At bukas pa po uuwi yung aming mga magulang. Malayo din po ang kabahayan kaya kahit sumigaw ka ng malakas ay walang makakadinig sa iyo kung sakali. Kaya po napaupo kaming lahat nang madinig namin ang pagkalabog ng mga dingding ng kawayan ng bahay nila Nanette. Nagsigawan na po kami dahilan para magising si Dayday at umiyak na po. Paikot-ikot po yung baboy at kalaunan, paiba-iba na po yung kanyang boses. Lalo po kaming nagyakapan dahil kumpirmado na po na ito ay aswang. Kaya po sinigawan ko ang aswang gamit ang kanyang pangalan. Sinabi kong kilala ka namin, ngunit hindi po ito tumigil at tila ba natatawa pa ito. Maya-maya nga po ay natahimik bahagya ang paligid at napakatahimik po nung oras na iyon. Katahimikang hindi mo gugustuhing madinig dahil sobra itong nakakabingi. Kaya po nagmatsyag kami katulad ng pagmamatsyag ng sinumang nilalang po sa labas. Yakap ko po ang aking mga kapatid. Kailangan ko nang lakasan po ang aking loob. Bilang pong isa sa pinakamatanda po sa lahat, kailangan kong maging matapang para po sa kanila. Napaigtad na lang ako na may maalala po ako. Tiningnan ko po yung bag na dala po ni Hilda na nakasabit sa may gilid po ng pinto. Kaya po binulungan ko po si Hilda na yakapin muna ang 3 kong takot na kapatid at kukunin ko lang po yung bag. Dahan-dahan din po akong naglakad papalapit po sa bag. Maingat po yung bawat yapak ko sa kawayang sahig ng kubo nila Nanette. Dali-dali ko pong hinablot yung bag at bumalik po sa banig. Pagkapasok ko po sa kulambo, agad po naming naramdaman yung mabilis na takbong paikot-ikot po sa kubo. Kumikilos po yung apoy ng lampara na tila mamamatay na. Doon po ako tinamaan po ng tapang, Sir J. Kaya po tumayo ako pagkahablot ko ng isang latigo na gawa po sa buntot pagi. Latigo po ito ng aking amang manggagamot kapag may pinapalaya siyang elemento. Naisipan ko itong dalhin kanina para kung sakaling may ganitong senaryo ay magiging ligtas po kami. Pinakiramdaman ko din po siya kung saang parte siya ng bahay naroroon. At nang maramdaman kong nasa kaliwa ko siya, agad ko pong pinalo ang buntot ng pagi sa kaliwa ko. At hindi nga po ako nagkamali dahil nanduroon po siya. Dahil po sa impit niyang sigaw na napakalakas po. Kaya po pinagpatuloy ko yung paghampas at madidinig mo yung hiyaw niya ng samot-saring hayop. Tila ba nagbabagong anyo siya kada hampas ko ng latigo. Nang matahimik na ay naupo po ako muli sa tabi ng mga kapatid ko. At halos lukubin kami ng takot nang madinig po namin sa silong ng bahay yung baboy. Tila ba humihiyaw sa sakit at panay kilos sa mga tinusok naming mga itak. Hinampas ko po muli ang latigo at doon ko po nadinig namin ng tila boses ng tao na nasasaktan po. Maya-maya po ay magiging baboy na naman ang tunog. Minsan tunog pusa o aso at muli pong magiging tao. Halos, Sir J, halos magiba po yung sahig sa pagwawala ng kung sino mang nilalang po sa ilalim ng silong. Sigaw din po kami ng sigaw nang dumating po ang aming mga magulang. Sinipa po ng tito ko na tatay po ni Nanette at Dodoy yung pintuan na siyang ikinasigaw po namin lalo. Agad naman pong dumulog yung tatay ko at tinanong kung ano daw po yung nangyari. At nang mahimasmasan po kami sa takot ay ikinuwento ko po sa tatay ko po yung lahat po na nangyari sa loob po ng kubo. Kaya kinabukasan, Sir J, abala po yung tatay ko at si tito ko sa silong nila Nanette.
Nakita nila ang mga balat ng hindi po malaman kung tao ba o hayop. Basta po malansa sa ilalim ng silong at amoy na hindi mo talaga gugustuhing maamoy. Sabi po ng aking tatay, aswang ang baboy na nadinig namin. At kung sino man yung taong madaming sugat, siya daw po yung aswang na sumabit sa mga itak. Maya-maya po ay nakita naming dumaan si Mang Eloy. Ngunit wala kaming nakitang sugat o galos man lang po sa kanya. Kaya po nagtaka kami at maya-maya ay dumaan din po si Aling Tasya. Siya po ay sa ibang baryo naman po nakatira. Matalim po yung titig niya sa amin at mas nagulat kami dahil marami po siyang sugat sa buo po niyang katawan. Kaya po napatingin ako kay Nanette at natingin din po siya sa akin. Dala po ang mga tinging tila nagsasabing, yun po ata yung aswang sa silong kagabi. Hanggang dito na lang po Sir Jay at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.